Hi guys, good day, welcome and welcome back to my channel. Again, Mani here. So in this video guys, andito kami sa Ghent City, dito sa Belgium pa rin. So, ayan, while my sister and my brother are still here in Belgium, mas minabuti naming spend more yung time namin sa pagpunta sa mga lugar na very tourist attraction guys, katulad ng Ghent. So, maganda din ang Ghent guys if you are into in mix of modern and like traditional. There's a lot of buildings around guys na talagang luma na siya ba, from golden age era, kind of like yung vibes ng ibang buildings. Tapos meron din namang mga modern buildings na dito sa Ghent. So, at saka malinis din ang city guys. For me guys, interesting din ang Ghent. Hindi lang sa kanilang mga old buildings, pati na din sa kanilang economy kasi nga balance sila eh. Meron sila ditong maraming shops, you know, kung gusto mong mag-shopping, meron sila dito, tapos magaganda ang mga tanawin. And also I saw some videos of recommendation of Ghent about like jobs. So, although maraming city dito sa Belgium guys na maraming job opportunities. Pero kakaiba ang Ghent guys kasi sabi nila, kasi alam nyo naman dito sa Belgium guys, mostly mas prefer talaga yung Dutch. If you know how to Dutch, speaking Dutch. So, and I heard that dito sa Ghent naman guys is maraming jobs na nag-accept that for English, for non-Dutch speaking. So, ayun na nga guys, isa yan sa mga nagustuhan ko sa Ghent. At saka pag libot-libot mo dito, hindi ka talaga maboboring ba, kasi maganda yung tanawin, malapad yung daan. So, wala masyadong cars dito sa center na to. So, yung mga cars is nandun lang sa mga parking spots. But if you're somebody who prefers to ride a car, drive a car around, so medyo hindi mo siya magugustuhan kasi mas priority sa Ghent yung pedestrian, bicycle, at saka yung public transport nila, which is yung tram at saka yung bus. So, maganda talaga dito sa Ghent guys. I wonder how it look like on summer. For sure, mas maganda ito. At saka, nung nagtingin-tingin ako ng mga jobs guys, maraming job opportunities dito sa Ghent. Kasi nga, maraming shops dito. So, ayun lang. So far, nagustuhan ko yung Ghent guys. So, I hope nag-enjoy kayo sa panonood ng video na ito guys. At huwag niyong kalimutang mag-like, mag-share, at subscribe na din pag hindi ka pa nakapag-subscribe. So, voice over muna tayo today guys, kasi hindi ako nag-vlog. Kasi na-enjoy ako sa tanawin. So, share ko lang pala sa inyo guys kung anong impression ng kapatid ko, ng sister ko, nung unang silip niya sa Belgium, especially sa mga houses, style ng mga houses dito. So, sabi niya, parang na-remember niya yung mga childhood animated movies ba, like Sadie, ano pa yun, Heidi, yung ganun, which is same impression for me guys when I first saw Belgium. So ganun yung vibes niya, yung dating ng vibes niya sa akin. So ayun na nga. So ang nakagandahan nila dito guys is marami silang buildings na
talagang preserve nila. Especially yung mga chapels at saka yung mga cathedrals. So this is the one of the must-see building dito sa Ghent, guys. Itong town hall na ito. So this is built between 1519 to 1539. Imagine, it's very old building na, guys. So they able to preserve this building. So this is called the flamboyant Gothic style. So namangha talaga ako sa style at design ng building na to, guys. Feeling ko parang ang sarap akyatin. So, if you get a chance to visit Belgium, consider visiting Ghent also, guys, because of these beautiful buildings around. I swear, hindi kayo magsisisi. O, diba? Lagi nindot kay mga design ba? Nindot mo sa lagi drink Ghent. So, andito naman kami sa loob ng St. Pavus Cathedral, guys. Itinatag siya noong taong 1559. So, diba, matagal na din. So, marami kayong makikita dito mga artifacts at saka mga piece, yung mga historical pieces. So, if you're into those religious history kind of thing, Belgium, especially Ghent, has a lot to offer with that. Actually, around a lot of cities in Belgium, guys. So, it is said to be that St. Pavus Cathedral, guys, is the oldest parish church in the lively heart of Ghent. So, it stands on the site of a 10th century church. O, diba? So, ayan. Maganda lang talaga para sa akin, guys. Ito yung mga history, tapos talagang napakaluma na niya ba. Yun yung nakaka-amaze, at saka tingnan mo naman yung mga details. So talagang common yan dito sa mga old buildings dito sa Belgium, guys. They really preserve their culture, old buildings from the past. Very, very good. So nakakamangha. So, libre din dito, guys, especially sa mga cathedral.
So, ito yung nakasulat dito. Hindi ko to siya maintindihan. Pero anyway, libre lang pag ano dito guys, mga entrance dito. Regardless na lang sa mga museum at saka yung mga old palaces. Kadalasan sa kanila is may bayad. Pero sa mga cathedral guys, free lang naman siya. So, It's maganda din mag-explore 18 dito. something. Ayan, di ko alam. Ito yun guys. Diba? So, may mga details din dito. Mga pangalan yata ito ng mga So, interesting dito guys. So, ayun na nga guys. I hope na nag-enjoy kayo sa aking paglilibot sa aming pag-explore dito sa Ghent City ng Belgium guys. Sa bansang Belgium. So, sana ay you will consider visiting Ghent in your bucket list if you're going to have a tour in Europe. So, thank you guys for watching. I hope we see each other on the next vlog. Bye! Enjoy watching guys. Don't forget to give me a thumbs up, share, comment, and don't forget to subscribe and make sure you hit the bell button for more upcoming videos. Bye!